Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. We count. 1, 2, 3. Go. God said, let the earth bring forth grass, herb that is seed, the fruiting that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. It was so. God said, let there be lights in the firmament of the heavens by the day and the night, and let them be for signs and seasons, the days and years. And God said, let the waters abound in the abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. And God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and creeping things and beasts of the earth, each according to its kind. And it was so. And God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Amen. Praise the Lord for the reading of His Word. Makaupo na po tayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan, haring makapangyarihan sa lahat. Nag-iisang Diyos, wala po kayong katulad, aming Ama. Salamat sa araw na ito na inyo pong pinagkaloob. This is the day that you have made to each one of us, Father in heaven. And you have a message for each one. Lord Holy Spirit, I pray, govern this preaching na ang lahat ng lalabas at bumutawi sa aking bibig ay yung aayon po sa kalooban mo, aming amang hari, para po sa inyong kakaluwalhati. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, tutuloy po natin yung ating series on the priority of the Kingdom of God. Last Sunday po, nakita po natin yung priority ng ating Panginoon na iniutos niya sa atin. At yun nga po sa Matthew 6:33, it's the Kingdom of God and the righteousness of God. So dalawa po, no, yung priority ng Lord na dapat priority din po natin kasi wala naman po talagang ibang priority kung hindi yun lang. Kaya po tayo nawiwindang, may iba tayong priorities. Dahil hindi akma sa priority ng Panginoon, sumisemplang tayo. Di po ba? Pero kung ang priority natin ay ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Panginoon, makikita po natin kung paano pong ayusin ng Diyos yung buhay natin. So ano po ba yung righteousness? Ano po yung nasabing the righteousness of God? Last Sunday, diniscuss din po natin ang ibig sabihin po na you have to be in alignment with authority. Capital letter A. Ang authority ang ating Diyos. Dapat in line ka sa Kanya, nasa right standing ka, you are in correct fellowship with Him, especially through prayer. Kaya hindi po optional ang prayer, mga kapatid. Huwag niyo sasabihin sa Panginoon na, Panginoon, wala po akong time. Kasi pag ang Lord ang mawalan ng time sa inyo, hindi ko alam saan tayo pupulutin. Huwag niyo sabihin na kulang aking oras. Paano ko sabihin ng Lord, anak, wala akong time sa iyo? Paano ko sabihin ng Panginoon, wala akong time sa mundo? 10 seconds lang. Ano kaya mangyayari sa mundo? Wala. Unaw na tayo in 10 seconds. Because the Lord controls the entire universe. Kaya we have to be in correct fellowship and in right relationship sa ating Panginoon. Kaya nalulungkot din ako kasi yung ating prayer time, yung ating video call prayer, ay halos tayo-tayo pa rin. No? Eh, sabi ko, kung sino nasa video call prayer, sila yung umaangat ng maayos ang buhay. Sabi ko kung dadagdag pa, mag-zoom tayo. Kasi sa video call prayer, sa messenger, kung alam ko, hanggang 10 lang yata. O 12 lang. Pero sa Zoom, hanggang 400 to 500. Pag dumagdag po kayo at magsabi kayo, kasama kayo, pupunta po tayo ng Zoom para makabahagi po lahat-lahat. So those are the righteousness na hinihingi sa atin ng Panginoon. At sabi nga, yung kanyang kaharian,
At ang sabi ng Panginoon sa atin, na siya yung Diyos, na yung kanyang kaharian, ang hinahanap niya, ma-influensyahan niya itong mundo. Yung heaven will influence earth. Our God, our King is in heaven. Remember yung prayer na tinuro ng Panginoon, Our Father who are in heaven. Nagdasal ako one time sa isang grupo, may umattend yata na, ang tawag sa kanila, Universalist ba yun? Yung grupo na parang Hinduism, pero Hinduism siya na subtle ang dating. Ito yung nakapasok sa Amerika. Ito yung ang focus ay meditation, mga ganyan, no? Centering yourself to the center. Ang prayer nila, ganyan. Tapos yan, Panginoon, okay na, center ka na. No? Sabi niya sa akin, Pastor, ang Diyos mo nasa langit? Oo, ako. Bakit ikaw, nasa ng Diyos mo? My God is everywhere. Sabi ko, yun din ang aking Diyos. No? Ba't sinabi mo in heaven? In-explain ko po sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, yung sinabi ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus na nagturo, hindi ako. That when you pray, recognize that your God, your King is in heaven. Bakit po? Ang ibig sabihin, our God cannot be influenced by any political government. Kasi if He is on earth, He can be influenced. Ibig sabihin, anumang idadasal natin, kahit hindi mo binoto yung presidente, ibibigay sa'yo ng Diyos. Kasi hindi siya kayang impluensyahan ng presidente ng bansang ito. Bakit po? He is above, in heaven. So dapat i-recognize po natin yun, kaya dapat in alignment po tayo sa Kanya. At dapat yun po yung ating highest priority. Ang kaharian po ng Panginoon, yung heavenly government. Ang sabi nga yung relationship na ibibigay sa atin ng Panginoon, we need to thirst for that relationship. At anong sabi niya? All these things shall be added unto you. Ano ba yung all these things na yan? Na ibibigay sa atin ng Panginoon. So, pag sinabi pong all these things, yung physical needs mo, ano ang physical needs mo, ibibigay siya ng Diyos. Social needs mo. Unahin ninyo, bago ibigay sa iyo ang physical needs, ang uunahin mo, kaharian ng Diyos. Hindi niya ibibigay ang physical needs na hindi mo muna hinahanap ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, sabi nga, the greatest tragedy in life is not yung nandito ka sa mundo, pagkatapos ay dito, yung namatay ka ng ganun-ganun lang, hindi daw po yun. No? Ang greatest tragedy in life is be in the world and be successful in a wrong place. How would you know na successful ka pero mali yung lugar na puntahan mo? At the end of the day, malungkot ka. Nagkakaroon ka ng tinatawag na vacuum na hindi mo mapaliwanag. Bakit? May pera naman ako. Kita niyo yung mga artista, ang yayaman. Si Jim Carrey, ano sabi niya last time? Gusto niya, sabi niya, lahat ng tao yumaman kagaya niya. Magkaman ng maraming pera. Para daw ano? Para maranasan nila ang papaanong maging malungkot kagaya ko. Jim Carrey po yan, ang dami niyang pera. Pero sabi niya, na-realize niya, nung nandun na siya, ang dami niyang pera, malungkot pa rin ang buhay. Bakit po? Successful in a wrong place. Bakit na mali? Kasi hindi hinanap ang kaharian ng Diyos. Kahit nga sa Genesis chapter 2, uulitin ko ulit, lalo sa mga kabataan na nandito, kalalakihan, no? Hindi agad binigay ng Diyos ang asawa kay Adan. Ano unang binigay ng Panginoon kay Adan? Presence of God. Eden. The Garden of Eden. Pagkatapos nung nandun na siya sa presensya ng Diyos at in-enjoy niya ang presence of God, ang sunod na binigay ng Diyos sa kanya is work. Trabaho. Ang daming kabataan ngayon, nag-aasawa, wala pang trabaho. Tapos pag may asawa na, ano na sabihin? Hindi ba lang importante, mahal natin ang isa't isa? Ay di kainin yung love. Hindi na natin kung mabuhay kayo sa love. There should be something higher. And that is yung gift na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ibibigay ng Lord sa iyo yan. The Lord will not expose that to you if you are not in the presence of God. Mga kalalakihan, hindi po tayo genital lang. Ang
daming kalalakihan, yung sentro lang ang iniisip. Hindi iniisip yung kanyang buong pagkatao sa harapan ng Panginoon, na para bang pag walang babae, mamamatay. Hindi po yan ang pagkakalika sa atin ng Diyos. Kasi kung ganyan lang, edi maging hayop na lang tayo. Di po ba? Ano po ba tayo? Homo sapientes. Hindi tayo Homo sapien lang. Ano po ang Homo sapien? Unggoy. Ano ang unggoy? Ang unggoy, pardon the word, pag nalibugan, magre-rape. Eh, ang problema, may mga lalaki din ganyan. Nasa kaharian ka ng Diyos. Ganun pa rin ang utak mo. Ibig sabihin, hindi mo hinahanap ang kaharian ng Diyos. Ang hinahanap mo, sarili mo pa rin. Kaya hindi pinuprovide ng Lord yung physical needs mo. Pag nakahanap ka, dispaninghado. Bakit? Ikaw ang naghanap, hindi ang Panginoon. Sunod na binigay ng Panginoon, after presence and work, ang sunod na binigay, woman. Not a girl. Kaya kayo mga kababaihan, if you are still a girl, don't get married. Sa kalalakihan, if you're not still a man, don't get married. Ang laki ng difference po ng boy sa man. Ang boy, nakaasa pa. Ang boy, palaboy. No? Ang boy, hindi alam kung ano yung kanyang focus sa buhay. Yung man, may responsibility. Ang woman, may responsibility. Ang girl, wala pa. Pag girl, pa-makeup lang yan. No? Pa-cute-cute lang yan. Pag sa ingin mo, masusunog yung masusunog yung iniinit na tubig. Matututong pa yun, tubig na iniinit. Ha? Bakit po? Girl pa lang eh. Ha? So pag girl ka pa lang, at boy ka pa lang, wag muna kayong mag-aasawa. Kasi masisira ang inyong kinabukasan. You have to be responsible. Ang dami nag-asawa, girl pa din. Boy pa din. May asawa na, nagpapaligaw pa. May asawa na, nanliligaw pa. Not yet a man and not yet a woman. Paano darating yun? Seek the kingdom of God. Unahin mo muna ang Panginoon. Lahat, sabi ng salita ng Diyos, ibibigay niya sa iyo. Everything will be given to you. So kaya nga dapat alamin po natin yung concept na yan from Genesis. Tira niyo po sa Genesis kung gaano ka-powerful ang pag-seek ng kaharian ng Panginoon. Sa Kanya lahat ng galing eh. He is the source. He is the Father. Father means source. Tayo po ay resource from the source. At makikita po natin na ang ating Panginoon napaka-powerful ng Kanyang Word. Tingnan po ninyo dito, lahat ng bagay na nilikha ng Panginoon, He speaks the Logos, the Word. And God said, let the earth. Pagkatapos pag sinabi ng Diyos, kung saan siya nagsalita, ipuproduce. Kung nagsalita, sabi niya, ang lupa i-produce ang damo, ang lahat, ang halaman na namumunga. Yung halaman, yung lupa, responsibility nila na i-produce dahil nagsalita ang hari. Palaging, and then God said, no, yung light sa firmament, sabi nga kung ano ang source, yun ang itsura niya. Kung ano ang source, doon din siya mabubuhay. Tayo po, dalawa ang source natin. No? Sabi sa Genesis 1:26, then God said, let us make man in our image. First source natin is God. Kaya hindi po pwedeng ang tao mabuhay ng kain lang. Sabi sa Matthew 4:4, man cannot live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Bakit po? Tayo po ay spirit and humus at the same time. Kaya po tayo tinawag na human. Humus is dirt. So una nagsalita ang Diyos sa sarili niya, produce tayo, man. Ang unang tao ay espiritu. Pagkatapos para mabuhay sa Garden of Eden, kinakailangan meron siyang katawan. Kaya sabi sa Genesis chapter 2, God formed human from the dust. Tapos ipinasok si man. Kaya tinawag po tayong human. Ibig sabihin, humus. Man inside the dirt. So, yun po ang pagkakalika sa atin.
Kaya para mabuhay tayo, kailangan natin kumain ng pizza, the dirt. Yes. No? Kumakain kayo ng pizza, di ba? Galing yan sa dirt. Kumakain tayo ng prutas, prinodus din po yan ng dirt. At sarap na sarap tayo. No? Iba-ibang luto. Ito yung ginawa ng Lord sa atin para lang makain natin. Pero yun din yung dirt. Kasi pagkatapos ang lahat-lahat, bumabalik lahat sa lupa. So the power of God's Word. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God, makinig ka. Kasi pag hindi ka nakinig, magkakalat ka. Tandaan nyo, if we want to be whole and integrated, sabi nga yung pagkatao natin, sundin natin sinasabi ng Panginoon. Otherwise, nandito ka sa mundo without a purpose. Pag wala kang purpose, anong gagawin mo? Magkakalat ka na. Ano pong ginagawa sa pakalat-kalat? Ngayon sa bahay, pag may nakakalat, anong ginagawa niya? Binawalis, tinatapon sa basurahan. Gusto niyo ba may tapon sa basurahan? Abay ako, ayaw ko. At ayaw ko din mangyari sa ating lahat. Kaya nga po sinishare ko itong gospel about the kingdom of God. So makita po natin sa Panginoon, ang binigay ng Lord is dominion sa ating mga tao. So dapat alam po natin mga kapatid, yung tinatawag na concept of the kingdom of God. Kasi po yung concept ng kingdom of God, hindi po yan inimbento ng tao. Tandaan nyo, the concept of the kingdom of God was introduced by the Creator himself. Remember in 1 Kings, bago nung pipiliin nila si Saul over God, ano sabi ng Panginoon kay Samuel? Sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag kang malungkot, kasi hindi naman ikaw ang inayawan nila. Ang inayawan nila ay ako. Anong inayawan nila? The government. Na kung saan yun din ang inayawan ni Adan at ni Eva sa Garden of Eden, the government of God. So hindi po atin yan, mga kapatid. Ang concept ng kaharian ng Diyos, ang concept ng kingdom and government, galing sa Diyos. Siya ang nagmamay-ari. At nakita natin na nag-appear yan sa first chapter ng Genesis, sa creation of man, verse 26, na kung saan sinabi ng Panginoon yung original assignment ng tao, let them have dominion. Sa Hebrew ay mamlaka. Tapos translate sa English na dominion or kingdom. Another translation is rulership. Gobyerno ang ibinigay sa atin ng Panginoon. So ang plano po ng Diyos ay i-extend ang heavenly kingdom, yung government, dito sa mundo sa pamamagitan ng tinatawag na proseso na colonization. Naiintindihan niyo po ba ang colonization? What is colonization? It's the way it used to be. Tayo, na-colonize tayo ng Amerika. Kaya meron tayong colonial mentality. Kaya ang Pilipino hindi makakilos nang hindi nakaasa sa puti. Kahit anong problema, hihingi ng tulong sa Amerika. Walang sinabi sa Bible na ang magsosolve ng problem mo, ibang tao. Ang sabi sa Proverbs, ikaw ang magsosolve ng problema mo. Dahil ang solusyon ng problema mo nasa iyo. Kahit nga po sa counseling, sa psychology, yung counselor, hindi siya ang nagsosolve ng problem ng counseling. Yung counseling po, tinatanong lang po siya, ano sa palagay mo? Actually, yun po ay suggestion na sinasabi sa kanya, sa tingin mo ba kaya mo to? Sasabihin niya, hindi ko po kaya yan. Ito ang kaya ko. Sino nag-solve? Di ba siya rin? Because solution is in us. Because the command is given to each one of us by God. Ngayon, pag ikaw ay umaasa sa ibang tao, hindi mo ginagawa yung plano ng Panginoon. So to be colonized by God means to say that you have to live and move and have your being through the Lord
Jesus Christ. Amen? Are we being colonized by the kingdom of heaven? Na-colonize na po ba tayo? Hanggang ngayon may parati pa rin na gustong mag-rebelde. No? Gustong magtayo ng NPA. Wala naman po akong pinapatamaan. Minsan ganun po tayo. No? Punta po tayo sa ating Panginoon. Dapat alamin natin yung ating assignment, no, mga kapatid. Kasi ang assignment natin is to establish. Ano pong establish natin? Yung influence, yung kultura ng kaharian ng langit, saan po? Dito sa lupa. So, i-represent po natin yung nature, yung values, yung morality. In earth. Hindi po pala po na. Yung passage na yan, pagdating sa New King James Version, na iba yung translation. No? Your kingdom come, your will be done on earth, sa New King James. Pero yung original translation, nasa King James Version. Sa King James Version, ganito po ang sinasabi, your kingdom come, your will be done in earth. Pero pagbabasahin niyo po, possible siyang i-translate from Greek language ng dalawa. Pwede siyang i-translate ng on earth, pwede rin siyang i-translate ng in earth. Ano pong sinasabi sa atin ng mga kapatid? Ang unang i-impluensyahan ng nature, values, and morality of God is in earth. Sino po yun? Tayo. Earth. Earth ito eh. Ito po, nakatawan natin is earth, galing sa earth. This is our earth suit. Nasa loob nito yung man. Kaya nga, mga kapatid, huwag niyong lilimitahan ang sarili niyo sa itsura lang. Kasi pag sa itsura lang kayo nag-limit, nilimitahan mo ang potential ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. So, ang unang i-influence ng kultura ng kaharian, ikaw. Tayo. At tayo na nandito sa lupa, ang mag-i-influensya on earth. Kuha po natin, sa trabaho mo, dapat makita yung kaharian ng Diyos sa buhay mo. Sa pakikipagkwentuhan mo, dapat makita ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Sa pananamit mo, dapat nakikita ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Dapat hindi mo na tatanungin, Pastor, pwede bang mag-spaghetti strap sa church? Tanungin mo ang Holy Spirit kung okay sa Kanya. Pag sinabi sa'yo ng Holy Spirit, anak, okay yan, okay. Pero sigurado ako, hindi sasabihin ng Holy Spirit yan. Di po ba? Kasi itong katawan na ito, napaka-importante. So tayo ang dapat na unang pagharian ng Panginoon. At sa ganung paraan, yung kaharian ng Diyos, mag-rule, magmamanifest dito sa mundo, sa pamamagitan natin. Ano po tayo? God's image. Tayo po yung extension ng Panginoon. Ganito po ang unang kaharian na pinakita ng Diyos sa atin. Si Yahweh, siya ang King. Huh? Sino po si Yahweh? Sino si Yahweh? Sino sabing Jesus? Sigurado si Jesus? O God the Father. Alam niyo ba yung word na Yahweh? Na-explain ko na yata dito yan. Yung word na Yahweh from Hebrew, Yod-He, Vav-He. No? So, ang ibig sabihin ay behold the hand, behold the name. Yun po ang dapat na translation niya. Kasi Yod is hand, no? Yung Vav is name. Yung He, no? Yod-He, yung He is behold. Tignan mo. Kasi po ang Hebrew word ay pictographic language. Na ang isang salita, 3 hanggang 4 ang makukuha mong meaning. Kaya yan ang ginamit ng Diyos. Hindi ba tayo nagtataka? Ba't yun ang ginamit ng Panginoon? Kasi sa isang lingwa, sa isang salita po, ang dami mo makukuha ang meaning. Kasi nasabi sa atin ng salita ng Diyos, ang Yahweh, na sinasabing pangalan ng Diyos, ay binabanggit kung sino yung Diyos na to. Ito yung Diyos na may pako sa kamay. Sino siya? Si Jesus. Nangyari na ba nung sabihin yon?
pinako na ba si Jesus sa krus? Noong banggitin yung salita na tinanong ni Moses, anong sasabihin ko na pangalan mo? Sabihin mo na aking pangalan is Yod, He, Bab, He. Napako na ba si Kristo? Hindi pa. Pero nagsasabi sa atin, sa pasimula pa lang, sa pangalan ng Panginoon, iprinapisay na ano mangyayari sa Panginoon Jesus. Kita nyo gano'ng ka-powerful ang word? Tapos sabi nga, winawalang bahala lang natin. So si Yahweh, si Jesus yung King. Kaya nga sabi sa Revelations 21, ano siya? The King of Kings and Lord of Lords. Tingnan po ninyo, siya ay hari ng mga hari. Sino yung mga hari na yun? Hari ng mundo? Hindi po, tayo. Tayo ang magiging mga hari. Ang paghaharian ng Panginoong Yesus ay mga hari, hindi alipin. Kaya stop calling yourself servants. Because you are with Christ now. Pag wala ka kay Kristo, alipin ka. Pero dahil nasa Panginoon ka eh. Ba't tinatawag mo yung sarili mong alipin? Sa kaharian ng Diyos, tayong lahat ay hari. Pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, guwapo lahat, magaganda lahat. Walang nagpapayabangan ng kagwapuhan, lahat po tayo doon guwapo. Yan po ang kaharian ng Diyos. No? Na gusto ng Panginoon na mangyari sa ating lahat. Yan po yung wonderful story at message ng Bible. Hindi po religion. Ang ginawa ng tao, ang message ng Bible, ginawang relihiyon. Kaya ano po nangyari? Lahat ng kaparaanan, ano ba ang religion? Do's and don'ts. Ang religion ay piniplease mo ang Diyos. Kaya pagdating sa mga Hinduism, Buddhism, kailangan saktan mo yung sarili mo, no? Tusukin mo yung balat mo, para ma-please ang Diyos at pakinggan ka. Na ginaya rin sa Katolisismo. Biyernes Santo, ang ginagawa. Diba? Pagkatapos magpalo, diba? Sugat-sugat, okay na, napalo na. Saan nagkikita-kita? Sa inuman. Ay, dito nga sa amin, sa Marikina, alam niyo yung sinakulo, yung gubuhat na yun. Yung mga pumapalo, parang mga lasing na yata. Kasi habang pumapalo, tumatagis yung mga Kristo nila. Parang napalakas yung palo. Yung likod kasi sinusugatan yan eh. Parang napalakas yata yung hampas na galing yung Kristo. Binaba yung krus, hinarap yung sira ulo ka pala eh. Sabi namin, ay nagmura yung Kristo. Nagulat kami lahat, si Kristo nagmura. Religion. Mga kapatid, yan ang religion. At hindi po tayo doon. Ang kaharian ng Diyos, kailanman hindi nagturo ng religion. Sabihin niyo po sa akin sa Bible, kung mayroong binanggit ang Panginoon na nagtatag siya ng Kristyanismo, sige po, meron po ba? Wala. Sino nagtatag ng Kristyanismo? Tao lang. Sino po? Constantine. Sino si Constantine? Kilala niyo ba si Constantino? Nanonood kayo ng Flores de Mayo. Meron siyang hawak na krus. At mali, tignan nyo, no, ginawang bata si Constantino. Si Constantino po ay hari ng Rome. Ba't ginawang bata sa Flores de Mayo? Parang madaling ututuin. Parang Santo Niño. Diba yung Santo Niño, inuutot? Ha? Oh, bigyan kita ng candy, ha? Bless mo ako. Hindi ng religion, mga kapatid. So siya nagtatag niyan. Sino bang sinasamba ni Constantine? Si Amon-Ra ang kanyang sinasamba. Sino si Amon-Ra? Yan po ang Diyos na araw ng Egypt. Hindi ba kayo nagtataka? Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga Egyptians. Hanggang sa Hollywood. Hindi ba kayo nagtataka niyan? Ibig sabihin, ang Hollywood sumasamba kay Amon-Ra. Anong simbolo nila? Ito. Tapos may mata sa gitna. Yan ang kanilang simbol. Tapos may mga nagpapapicture doon. Tapos born again yun.
pero nagpa-picture ng gano'n. Ano sinasabi niya? Worshipper siya ni Satan. One eye. Mata po yan. Tapos ito yung triangle. Iniwahiwalay lang. Ito po nakakalungkot sa atin, no? Mananampalataya, hindi natin alam. Bakit po? Religion. Di ba may mga nagpapapicture kayo ganyan? Yung mga nakikita ko, Facebook pa nga, ganun pa. Isang mata lang. Isa lang pa mata ko. Ito ang problema, nakikiuso tayo, hindi natin alam anong ibig sabihin. Parang Halloween. O, sige nga. Dapat ba ang born again mag-celebrate ng Halloween? Happy Halloween. Anong happy sa Halloween? May happy ba sa Halloween? Alam niyo ba ang kwento ng Halloween? Baka pag kwento ko sa inyo, sabihin niyo, yung trick or treat na ginagawa ng mga bata, ano po ba yan noong unang panahon? Pag sinabi pong treat, bibigyan mo yung nasa labas ng isang sakong bigas o isang sakong trigo. No? Dapat meron kang ibibigay. Pag wala kang ibibigay, sasabihin nila, trick. Ano yung trick? Susunugin yung bahay mo. Tapos sineselebrate sa mga trick or treat. At anong kasama nila? Demons. So anong happy sa demons? Nag-greet ka pa sa Facebook, Happy Halloween. Meron isa talagang binanatan ko. Ang haba ng sinulat ko. Sabi ko sa kanya, ibibigyan kita ng history ng Halloween, ha? Kung kanino nang galing yan. Maya sumagot siya, sorry na po. Ito ang nakakalungkot. Alam niyo yung ginanon ko, pastor yun. Pastor. Sa church nila, siya si Dracula. Pagka Halloween, nagsiselebrate sila. May taul sa harap. Tapos, i-welcome niya yung mga, ang tawag nila, Halloween Evangelism. Wow, ang ganda. Pagpasok mo, ang makikita mo, hanapin mo si pastor. Asan po si pastor? Gagano ba? No, si pastor, Dracula na. No? Tingnan niyo po, no, religion. Because of religion, ang daming nangyari sa church na hindi kalooban ng Panginoon. That's the very reason bakit may mga persecution. Kasi hindi tinuturo yung tama. Mga kapatid, simula nung fall ng tao, ang tao sinubukang i-imitate yung concept ng Kingdom of God. At lahat ng attempt niya, palpak. Sabit po lahat. Ano po ang nangyari? Ang nangyari, ang nabuo ay relihiyon. Kristyanismo, Muslim, Hinduismo, ikaw mismo. May relihiyon na ganyan din po, di ba? Si Beyonce. Ang sinasamba, siya na. Meron silang church para kay Beyonce. Kita niyo po yan. So, mga tao na yumaman lang, akala, Diyos na sila. Sabi ka, nagkaroon lang ng konti. Konti pa nga lang yun, hindi ba yun yung totoong binibigay ng Lord? Dahil po sa pagkakamali ng tao, kaya ang Panginoon kailangang bumalik sa lupa. Magkatawang tao. Yun po yung sineselebrate ng Christmas. Yung kanyang pagbabalik, bakit po? Ba't kailangan siyang ipanganak? Para dalhin muli yung konsepto ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po ang unang preaching ng Panginoon sa Luke chapter 4 is about the kingdom of God. Wala pong iba. The kingdom of God has arrived, sabi niya. Kunin niyo sa Luke chapter 2, ang pinanganak ay ano? Anong pinanganak? Na inihula. Siya ay anak ng Diyos. Ang Diyos ay hari. Pero yung pinanganak, ano pong tawag sa kanya? Ang sabi ng Magi, we came from the east to visit the king. Parang may mali. Pag ikaw ay anak ng hari, anong tawag sa iyo? Prinsipe. Pero bakit si Kristo, ang Panginoong Yesus, nung pinanganak, hari na kaagad siya? Kasi po siya ang
hari on the extension of heavenly kingdom. In the new heaven and the new earth, si Jesus ang maghahari dito sa mundo. At kasama niya tayong maghahari. Kaya, King of Kings and Lord of Lords. I-explain ko po sa inyo yan. No? Mahaba pa po ang ating pagtatalakayan, mga kapatid. Para maunawaan nyo ng lubusan yung konsepto ng kaharian ng Diyos. Kasi mga kapatid, tandaan natin, ang mundo, kailanman, hindi niya kayang kopyahin ang kingdom of heaven. Apart from God. Yung gagawa siya ng gobyerno na kanya lang, hindi kasama ang Diyos, never. Never na magagawa ng tao yan. Bakit po? Kasi we've lost the kingdom in Genesis chapter 3. Nawala po yung kaharian. Ibinigay ni Adan at Eva, kanino yung kaharian? Kay Satanas. Kaya ano po ang kasalanan ni Adan at ni Eva? Treason. Treason. Ano po ang treason? Binenta mo ang bayan mo. Sa anong halaga? Isang mansanas lang. Sabi namin sa Adan. Ang dami-dami ng mansanas doon sa Eden. Bakit pa naman naloko siya? Huh? Bakit naloko si Adan? Mapag-aaralan din po natin yan. Dahan-dahan lang po, hindi ko kayo bibiglayin. No? Kasi baka pag nabigla kayo, anong tawag doon? Mag-information overload kayo. Uwi kayo ng bahay. Dahan-dahan lang po. No? So ang Panginoong Jesus, bumalik siya para yung kaharian ng Diyos, dalhin niyang muli sa lupa at hindi mag-establish ng religion. Kaya tayo pong mga tao, ang totoong hinahanap po natin ay kaharian, hindi reliyon. Punayin ninyo, lahat ng reliyon hindi na solusyonan yung pangangailangang espiritual ng tao. Hindi po ba? Dito lang sa bayan natin, saan nag-graduate yung mga nasa gobyerno, Ateneo, Lasal, ano pa? Assumption, no? And so on and so forth. Yang mga lugar na yan ay eskwelahan na pag-aari ng mga pari. At araw-araw nagro-rosaryo dyan. Alam na alam ko yan. No? Naglalakad, hawak ang rosaryo. Ako noon talaga, umaga hanggang gabi talagang hindi ko tinatanggal. Meron pa akong sing-sing. No? Na may rosaryo. Kasi nahihiya akong magdala ng rosaryo sa jeep. So pag nasa jeep ako, sabi niya sa tabi, ano po yun? Pero pag umupo na sila sa gobyerno, magnanakaw pa. Ibig sabihin, hindi na solusyonan yung pangangailangan spiritual. Nawa tayong lahat, gamitin ng Panginoon, no? Na tayo ay bumalik sa kaharian ng Panginoon. Kasi dapat sa buhay po natin, ang top priority by virtue is what? The kingdom of God. Yun po yung original purpose natin. No? At ang kaharian po ng Diyos, ang kauna-unahang gobyerno sa mundo, wala na po iba. Meron pa ba? Wala. Tinanggal lang po ng tao. So tingnan po natin mga kapatid, paano natin nawala, paano na-loss ang kingdom of God. Genesis chapter 3. And when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise. Anong ginawa niya? She took of its fruit and ate. Bakit niya kinain? Ano ba ang original na design ng tao, ng Panginoon sa tao? Spiritual. Hindi po sensual. Kaya nahulog si Eva sa pagkakataong ito, ang pinairal niya ay physical. Tingnan niyo yung sinabi, pleasant to the eyes. Pangalawa, ano word? Desirable. Puro laman po yun. Kaya andyan na naman ng Diyos, pwede nilang tanungin anytime. Diba? Sa ano sabi ni Satanas? Totoo ba ang chismis?
Sabi ni Eva, ano po ang chismis? Pag kumain ka daw, ay mamamatay ka. Sabi ng Panginoon naku, huwag kang maniwala sa chismis. Nadali. So ano ba ang chismis? Sensual. So pag ikaw ay nakikimarites, yun, sensual. Pero tingnan nyo, yung parusa hindi pa dumating. Nung si Eva pa lang ang kumakain, wala pang parusa. Pero nung binigay niya kay Adan, she also gave to her husband with her, and he ate. Pagkatapos niyang kumain ni Adan, ano sabi? Nabuksan ang kanilang mga mata. Ba't kaya? Bakit hindi nung si Eva pa lang kumakain, nabuksan na yung mata, para hindi nadamay si Adan? Ano po ang reason, mga kapatid? Anong dahilan? Na dapat alam po natin lahat at ito dapat ang nangyayari sa bahay. Si Adan, ang father, ang head ng family. Di ba nung create ng Panginoon si Adan, sabi ng Panginoon, let us, galing sa kanya. Nung create ng Diyos si Eva, saan ang galing si Eva? Kay Adan. Ano napunan niya? Anong inulit ng Diyos? Nakakaiba. Inulit niya pero sa ibang paraan. Si Adan, galing sa Diyos. No? The image of God. Diba? Tapos kung si Eva na, pinatulog si Adan, kauna-unahang surgery na nangyari. Tapos hinugot yung tadyang ni Adan. Kaya po, even science have proven already, ang lalaki kulang ng isang buto sa tadyang. Kahit ipa-x-ray yung asawa niyo. Mamaya pagkatapos po, dali niyo yung asawa niyo. Ipa-x-ray nga. Bilangin ko na yung tadyang. Anong inulit ng Diyos, mga kapatid? Nung nilikha tayo, nung nilikha ang lalaki, sa kanya nagsalita. So, ibig sabihin, ang source ay ang God. Ni Adan. Pero nung likhain ng babae, kay Adan siya hinugot. So, ibig sabihin, ang source ng babae, si Adan. So, when it comes to authority, si Adan dapat. Nasisira po authority pagka ang wife ang hari ng bahay. No, hindi na siya reyna. Siya po ay hari at reyna at the same time. Mga kapatid, yun po ang kinasira. So, nabuksan ang isipan nila nung yung source kumain na rin at nagbenta na. Pero nung hindi pa yung source ang gumagawa, hindi pa nabubuksan ang kanilang mata. Hindi nyo ba napupunan? Ang target ng lahat ng advertisement na immoral, sino po? Lalaki. Hindi napupunan yan, mga kalalakihan. Anong ina-advertise? Kotse. Anong lalabas? Kotse may babaeng nakabikini. Ano ang koneksyon ng babaeng nakabikini sa kotse? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Magdadrive ba ang babae na nakabikini? Bakit? Kasi ang kinukuhang mata sa lalaki. Lahat po ng advertisement, ang kinukurap lalaki, hindi po babae. Kasi tayo ang source. Dito nga po nagkamali ang marami, mga kapatid. Kahit po sa born-again believers, yung pagkakaroon ng pastoran. Diba? Anong tawag ng Diyos sa sarili niya? Father. The highest name is Father. Tapos sabi ng Panginoon, yung church, yun dapat ang magsasalamin sa iglesia. Sa church, si nanay ang pastora. Tapos si tatay nakikinig. Pagdating sa bahay, sino ang hari? Siyempre, si pastora. Anong sinira mo? Yung design ng Panginoon. Because of sin.
yan. Nagbenta ng rights. Rights ko ang binenta. Paulit-ulit na pinakita ng Diyos yan sa Old Testament. Si Esau, binenta yung rights niya ng pagiging panganay. Sa magkano? Sabaw lang. Sabaw. Binenta na yung kanyang rights. Nakita niyo paano paulit-ulit po lahat ito na nangyayari. Pinapakita ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni Adan, uulit-ulitin natin lahat. Buti na lang ang Panginoong Hesus, nagbalik siyang muli. Sabi nga, yung konsepto ng kaharian ng Diyos na nawala dito po sa Genesis chapter 3. Sino ang nagpalaganap niya ng todo? Western world. Sila po ang nagpalaganap nung attempt na susubukang tanggalin ang kaharian ng Diyos at mag-design ng sariling government. Ano po ang tawag nila sa gobyerno na yan? Inimbento ng Amerika at kung sino-sino pang bansa sa kanluran. Ang tawag po dyan ay democracy. Democracy. At ang sabi sa gobyernong ito, lahat mayroong individual rights. Eh bakit paresahan binakunahan kung may individual rights? Hindi po ba? May karapatan ka pala. Kasi nga po, sa kaharian ng Diyos, yung hari ang batas. Ang salita ng hari, yun ang batas. Sa democracy, ano daw ang democracy? Government of the people, by the people, for the people. So saan nagsimula ang gobyerno? Sa tao. Kaya sa democracy, ang start ay we, the sovereign people. Sa tao nagsimula. Sa Constitution ng Panginoon, Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God. Nakita niyo yung difference? Sabi nila, tayo daw ay government of the people, by the people, and for the people. Pero ako, hindi po kami naniniwala. Ito po ang totoong democracy. Una, government of the people. Tinanggal yung tao. Wala nang karapatan ng tao. No? Pangalawa, government by the people. Yung eleksyon, binibili ang tao. Kakatapos lang po ng eleksyon. Sa Marikina, 1,500. No? Ang bayad sa bawat tao. Pagkatapos ng eleksyon, ano na? Government for the people. Naghirap na naman ang tao. Yan po ang democracy. Hindi po totoo yung sinasabi nilang of the people, by the people, for the people. Ito po ang katotohanan. Of the people, sanggalin mo yung tao. Diba ang kanilang pinopropose ngayon ay one world government? Ano po ang slogan ng one world government? Kung kayo po ay... Hello? Ha? Taas pa. Yan. Ano po ang slogan ng one world government? You don't own anything, but you are happy. Kita niyo yan, ha? And they started doing by digital banking. Pataas na po ang tax, 400%. Iyo, pataas na pataas. Sa one world government, mga kapatid, yung account mo sa bangko, pwede nilang pakialaman. Pwede nilang i-shut down anytime. That's democracy. May yung sabihin sa akin na mali ako. Bakit po nangyari yun? Kasi binenta yung rights. The right to govern. At ang ginawa ng tao, sinubukan. No? Sinubukan ng tao na gumawa ng sariling gobyerno. Let us build ourselves a city. Ano ang kulang dyan? Ano ang kulang kaagad? Nung sa umpisa pa lang, no? Let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves. Anong kulang? Ha? Walang God. Kanino nakasento? Sa kanila lang. Papayag ba ang Diyos
Hindi po. Kaya sabi sa verse 7, "Come, let us go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech." So nag-iba-iba ang lengguwahe. Kaya sabi sa verse 9, yung tore tinawag na Babel. The Tower of Babel, no, sa English. Because there the Lord confused the language of all the earth. Diyan po natin nakuha yung salitang babbling words. Diba? Pag babble, ibig sabihin hindi maintindihan yung salita mo. So galing po yun sa Bible. So, dahil iba-iba ang lingwahe natin, ito yung resulta noong pagkakasala ng tao, binigyan na nga sila ng pagkakataon, pero naging makasarili pa rin. Nag-experiment ang tao ng sariling gobyerno. Yan, lahat-lahat, no? Bumuo ng kaharian, pero yung kaharian, dictator. Yung kaharian, tyrant. Anong sinunod na binuo? Komunismo. Sumunod na binuo, sosyalismo. Pagkatapos, democracy. And the list goes on and on and on. Pero tayo po mga tao, ang desire po natin ay righteous government. Bakit po? Ba't lahat ng tao ang gusto ay righteous government? Kahit sa Pilipinas, marami na pong grupo ngayon ang nabubuo na naman, no? At gusto ayusin ang ating bansa dahil sobra ang corruption ngayon. 50% ng budget na pupunta sa corruption. May grupo na po ngayon na napanood ko sa TV, nilalakad na nila na tanggalin ang Smartmatic. Kasi po ang Smartmatic ay done election. Babayad lang po kayo, 7 million, 8 million, panalo ka na. Kung na yung iba, hindi na nangangampanya. Si Gatchan yan, hindi nangangampanya. Nagbayad lang po yun, pagka gano'n. No? Pag bumayad ka, nakarehistro ka agad sa Smartmatic. Paglabas po doon sa ng balota, kahit wala kang boto, may boto ka doon sa screen. So may lumalakad po ngayon yan, no? Ng mga grupo. At pag-pray po natin yan mga kapatid. Kasi lahat ng tao kahit sa ang bansa, righteous government ang hinahanap. Bakit po? Kasi lahat po tayo ay nagsisik ng kingdom of God. Kahit hindi po ninyo alam yan. Di po ba ang gusto ninyo? Di ba mapayapang buhay? Makukuha ba natin ang mapayapang buhay sa gobyerno ngayon? Hindi. Saan natin makukuha ang mapayapang buhay? Sa Panginoon. Sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang ating main goal sa series na ito ay ma-reintroduce sa bawat isa po sa atin yung concept of the kingdom of God na nawala sa mundo. Malaman po natin lahat yan. Kasi lahat po ng tao ngayon, wala nang nakakaalam ng konsepto ng kaharian. Diba, kung tatanungin ko kayo, may concept ba kayo ng kingdom? Anong government natin? Presidency. Nung pinanganak tayo, presidency na. So anong alam natin sa kingdom? Wala. Hindi naman tayo sinakop ng England. Siguro yung mga bansa na sinakop ng England, ng France, kahit pa paano may konsepto sila, kahit tyrant, no? Yung hari, may konsepto pa rin sila ng kaharian. Pero tayo po, wala. So ang konsekwensya po niyan, mga kapatid, yung ignorance ng concept ng kingdom, nagkakaroon po tayo ng difficulty na maunawaan yung mensahe, yung totoong mensahe ng Biblia. Kaya ang ginagawa ng iba, umiimbento ng kung ano-anong mensahe. Kahapon nga, may napanood akong pastor na dumaan lang sa wall ko, pinanood ko yung preaching, sabi ko,